Ang tagal na natin pinag-uusapan na itong si Coach Alden Ayo ng Converge Fiber Xers ay malaking posibilidad na palitan na nga ito ng panibagong head coach at baka posibleng ito cover na nga ito ni Delta Pineda. Pero ngayon dahil nga nasa Pampanga pa ito ay hindi muna itong si Delta Pineda ang ilalagay bilang head coach ng Converge Fiber Xers. Inanunsyo na nga mismo ng Converge Management na pinalitan na nila at nagpaalam na nga si Coach Alden Ayo para sa Converge Fiber Xers 14 na araw bago ang pagsisimula ng PBA Governors Cup. So wala pang head coach ngayon ang Converge at kinakailangan pa ng Converge Fiber Xers na maghanap at malaki rin ang posibilidad na itong si Charles Tuna ang kukunin bilang head coach at gagawing consultant itong si Raiko Toroman. Kumbaga ang magiging setup ngayon ng Converge Fiber Xers ay kahalintulad sa setup ng Strong Group na kung saan napapabalita nga na ang Strong Group ay magiging guest team sa isang Taiwan League sa P-League ng Taiwan at malaki ang posibilidad na hahawakan daw ito ni Coach Alden Ayo ang Strong Group at magre-represent sa P1 bilang guest team at magre-represent sa Pilipinas. Kaya naman ito binitawan na at pinakawalan na. At malaki rin ang posibilidad kung hindi man ito hahawak sa Strong Group ay itong Letra Knights mismo ang hahawakan ni Coach Alden Ayo na kung saan kasama nga niya ang kanyang assistant na si Luis na namaalam na rin sa Converge Fiber Xers. Anytime i-aanunsyo rin ng Converge Fiber Xers kung sino ang posibleng maging kapalit ni Coach Alden Ayo. Samantala, lipat naman tayo sa Magnolia Pambansang Manok Templados matapos nga pakawalan itong si Gio Halalo ng Magnolia ay naghahanap ngayon ang Magnolia ng ipapalit kay Gio Halalon at nakakita na nga sila sa free agent market. Pag-amin mismo ni Coach Chito Victolero, nakita niya itong si Peter Alparo na available sa free agent market. Si Peter Alparo nakuha nga ito sa 3rd round, number 3 pick ng Terra Firma Jeep at hindi nga ito pinapirma ng kontrata at naging available ito sa free agent market kaya naman ay pinag-ensayo ito ng Magnolia at nagustuhan naman ni Coach Chito Victolero. Ang produkto ng University or San Beda University ay itong si Alparo at malaki ang tsansa mabibigyan ito ng minuto kung maganda ang ilalaro nito dahil nga si Jerome Lastimosa ayon kay Coach Chito Victolero hindi pa makakapaglaro ngayong konferensya. So sa susunod na konferensya daw ito maglalaro at magiging 100% na. Kaya naman papipirmahin na nila anytime ng 1 season deal itong si Alparo. Ang nasabing player na si Alparo ay 25 years old na mayroong height na 5'11" at nag-a-average nga ito sa San Beda ng 15 points per game at huling pinaglaruan nito ay ang Zamboanga Valientes. At isa rin sa mga good news, ang Filipino-American na si Kehei Clark ay maglalaro at nakapirma na nga sa Japanese B-League team na Kumamoto Bolster. Ang nasabing player na si Kehei Clark ay noong 2018 NBTC National Finals naglaro ito kasama nga si Jalen Green at kasama rin dito si Kai Balungay na nakasama niya naglaro dito sa Pilipinas. Ang nasabing Filipino-American na si Kehei Clark ay nakapaglaro sa USA sa Division 2 na kung saan nakakuha nga ng kampyonato noong 2019. At ngayon ay naglalaro itong si Kehei Clark sa Wisconsin Herd sa NBEG League. 24 years old na po itong si Kehei at mayroong height na 5'10" at naging undrafted player ito noong 2023 ng NBA. At nag-a-average nga ito sa kanyang pinaglaruan ng 5.5 points per game, 35% shooting, 5.1 assist at 2.1 rebounds sa 20.4 minutes na paglalaro.
Maglalaro ito sa Japanese B-League bilang import. Hindi po siya Asian import bilang import po. Kaya inaasahan na maganda ang ipapakita nito. Marami ang nagsasabi pagkatapos ng kontrata nito ay magdideklara na rin ito na maglaro sa PBA at hopefully daw isa sa mga tinatarget nga ito kunin ng Barangay Ginebra San Miguel bilang kapalit ni Maverick Ahanisin na kung saan napapabalitan ang pakakawala na ng Barangay Ginebra anytime. Marami tuloy ang naghahanap sa kanilang si Maverick Ahanisin. Hinahanap ito sa kanilang exhibition game sa Taiwan pero hindi nga ito nakapaglaro at walang sinabi sa mga report kung nasaan itong si Maverick Ahanisin, kung ano ang status nito. Kaya kaabang-abang ang mga susunod na tagpo ng Barangay Ginebra San Miguel kung pakakawalan na ba agad si Maverick Ahanisin. Bago pa man natin tapusin ang ating kwentuhan, shoutout muna tayo sa ating mga solid na followers na laging sumusuporta sa atin, kay Kagawad Kat sa Kinudukusin ng Hagonoy Bulacan, Ricky Lanza ng Ricky Rider TV ng Tansa Cavite, Adrian Dulay at sa Laki Alon Family. Marami pong salamat sa walang sawa niyong pagsuporta. At ito nga, ang bagong Super Saiyan ng Barangay Ginebra San Miguel, si Isaac Go at si Ralph Goku. Yan ang ating pakaabangan kung maggagawa ba nila maging fusion at maging Super Saiyan sa paparating na Governor's Cup ng Barangay Ginebra San Miguel. Pakibisita na rin po ng Facebook fanpage ko na Half-Court Prince PH, Pulgoso, sa TikTok channel ko na Percival Monteron channel. Lahat po ng mga website ko, bisitahin nyo po para maging updated po lagi kayo sa sports balita. Hanggang sa muling kwentuhan, maraming salamat po.